Tinitigan niya ako, nangingiti. Pagkatapos ay umiling siya. Tumayo na siya kaya bagsak ang balikat ko na tumayo din at hinatid siya hanggang sa may pintuan. Good night. Bulong niya. Good night. Hindi ko maintindihan ang sarili ko dahil nag-expect talaga ako na halikan niya ako. See you tomorrow. Ngumiti ako at tumango. Ihatid na kita hanggang sa elevator. Presenta ko. Pagdating namin sa elevator, sakto ding bumukas ang elevator at iniluwas si Awi na may dalang wine at pulutan. Naka-office attire pa siya. Mukhang kauuwi lang niya. Nagulat ito pero pagkaraan ng ilang segundo ay natawa siya. Uwi ka na? Tanong niya kay Aaron. Yup. Maiksi namang sagot nito. Bakit? Pinauwi ka niya? Napairap naman ako. Tumawa si Aaron. No, hindi pa naman ako pwedeng mag-overnight pa. So, sinulyapan ako ni Aaron. Nakangiti. Sus, hindi na kayo bata pa. Pa-smid na sagot ni Awi. Asawang-asawa na siguro siya kaya minamadali na din niya kami. Ngumuso naman ako. Doon din naman ang punta nyo. Pinapahirapan nyo lang ang sarili nyo. Pinapasakit nyo lang ang mga puso nyo. Ano ba kayo? Nakakainis na talaga ito. Mas lalong natawa si Aaron. I'm going now. Bye. Hoy, wala man lang goodbye kiss? Nakakaasar talaga si Awi. Sinimangutan ko na siya. Tinawanan lang naman niya ako at ayun nga, na siyang pumasok sa penthouse. Bye Myrtle. See you tomorrow. Gusto ko siyang lapitan pero siguro'y tama na yung ako ang isang beses na ako ang nag-initiate ng kiss. Nakahinga ko ng maluwag ng tuluyan ng magsarang elevator. Nangingiti akong pumasok sa aking penthouse. Nakabang naman si Awi sa akin. Nakataas ang kilay at nangaasar ang mga ngiti. Ano nangyari? Tiningnan niya ang suot ko. Mukhang plano mo na sanang pikutin ah. She laughed hard. Nakasamangot ako pero nangingiti na. Sinabi niyang mahal pa din niya ako. Ngumiti siya. Well, obvious naman na mahal ka pa din niya. I'm happy for you. Ang tanong, tatanggapin mo na ba siya o ipagtatabuyan at maghihintay ka na naman ng ilang taon? Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Hindi tayo pwedeng tumandang single. I told him that I like him. That I am attracted to him. I even asked him to kiss me. She smirked. Pero hindi kayo humantong sa kama mo? Nainis ako sa katatawa niya. Di mo ginalingan? Awi, alam mo namang he's gentleman. Well, okay na din yun. Bawi ka na lang sa sunod. Siguro gusto niyang pahirapan muna ang sarili niya. Ngumiti siya at pinanliitan ako ng mga mata. Hindi kita hinuhusgahan na. Kung gusto mo ng kiss o gusto mo maging intimate kayo agad-agad. Matanda ka na. Alam mo nang ginagawa mo at tuwala naman ako kay Aaron. Kung sakali man, pakasal na kayo agad. Hindi ako nakaimik. Anong plano niyo? Ang mag-date-date lang? Kita-kita? Hindi na kayo bata, no? Kung bahal niyo naman ang isa't isa, pakasal na kayo agad bago pa mag-expire ang bahay bata. Do I see myself marrying again? Napaisip ako. Nag-usap muna kami ng ilang minuto ni Awi bago ko siya iniwan. Baka kasi may text si Aaron. Napangiti ako nang makita na may dalawa siyang text at isang missed call. Hindi pa naman siguro siya tulog kaya sinubukan ko siyang tawagan. Matutulog ka na ba? Tanong ko sa maliit na boses nang sagutin niya ito. Nakahiga na pero hindi pa ako inaantok. Sagot niya. Nakahiga na din ako sa aking kama. Mas lalo yata akong hindi makakatulog. Natatawa niyang sambit. Bakit naman? Pakiramdam ko'y mas lalo akong in love sa'yo. Hindi ko din makalimutan yung halik. Hinapos ko ang pisngi ko na nag-iinit. I was thinking about it too. I chuckled. I miss you so much, Myrtle. Halos ayaw mo akong pansinin nang nasa resort tayo eh. Sagot ko imbes na sabihin na namiss ko din siya. Dad, iwas ka nga din sa akin eh. Natakot tuloy ako. Akala ko'y kailangan kong bumalik ulit abroad tapos bumalik na lang ulit after 3 years. Nalaki ang mga mata ko. Ang tagal naman nun. Malakas siyang tumawa. So, tama na ba ang 3 years? Nawalan ako ng imik. I don't think we should be talking about this over the phone. Dapat kasi hindi na lang siya umuwi. But, where would he sleep? Nakakainis itong iniisip ko. Bakit pakaramdam ko ang landi-landi ko na? Hindi naman ako ganito noon. Myrtle, I said I like you. Bakit ka aalis na naman? Siguro'y nakangiti na siya ngayon. Tom, I love you. I love you so much. Natawa na ako. Hi Aaron, you're making me crazy. Kung aalis ka lang ulit, huwag ka na magpapakita sa akin kahit na kailan. Sabi ko pa. No, hindi na ako aalis. Kahit ang ending nito ay busted pa din ako.
Ayos lang, hindi pa din ako aalis. May dahilan pa naman ako para makita ka kahit bastard ako. May shares pa ako sa kumpanya mo. Oo nga, at tingin ko naman hindi ko siya babasta din. Pero gaano ba ako kasigurado sa mga feelings ko? Siguro kailangan ko magsimba bukas. God, help me. May emergency daw sa work ni Aaron kaya hindi na niya ako nasundo pa sa penthouse. Ayos lang naman iyon dahil may sarili naman akong driver at saka magsisimba din ako. I spent 1 hour praying. I was asking for guidance from him and also I asked him for signs. 10 a.m. na ako nakarating sa opisina. Hindi ako kumain para lang matapos ang nakatambak na papeles sa aking mesa. Hanggang sa natapos ko ang lahat around 3 p.m. pero wala pa ding message si Aaron. Sobrang busy ba niya? Napatulala ako at napa-overthink. Hindi naman siguro niya ako i-ghost no. Sabi niya mahal niya ako pero hindi naman ganoon si Aaron. Ngumiti ako. Hindi siya ganoon. Kumain na muna ako bago bumalik ulit sa work hanggang sa sumapit ang 5 p.m. pero hindi na talaga nag-message si Aaron. Siguro may problema sa company. Nag-out ako ng work at nagpunta ulit ng simbahan. Naalala ko kasi bigla yung dasal ko kaninang umaga. I'm asking signs. At hindi nagparamdam si Aaron sa maghapon. So, is this the sign? Parang hindi ko matanggap kung sakali man kaya iniba ko ang dasal ko. Please, pwede po bang ibigay niyo lang po sa akin sa Aaron? Siya lang po lalaking gusto ko. Ilang minuto din akong lumuhod at nang maupo ako ay sakto naman nag-vibrate ang phone ko. May text si Aaron. Papunta daw siya sa office ko. Akala siguro niya ay nandoon pa ako. Nag-text ako na naka-out na ako at nandito ako ngayon sa simbahan. Mabilis siya nag-reply. Pupuntahan daw niya ako. Magsisimba din daw siya. Naiyak ako nag-thank you kay God kung ito na ba ang sagot sa dasal ko. At nang makita ko si Aaron na papasok ng simbahan, tumaas ang mga balahibo ko sa katawan. God, salamat po. Bulong ko habang maluha-luha na naghihintay sa kanya. Naupo siya sa tabi ko. Nginitaan niya ako. Ay, kanina ka pa ba dito? Masuyo niyang tanong. Natango lamang naman ang isinagot ko. Nakatitig ako sa kanyang gwapong mukha. I can't take my eyes off of him. He smiled sweetly. Magdasal lang ako. Bulong niya malapit sa akin tenga bago siya lumuhod at nagdasal. Nakatitig lang ako sa kanya. Ilang minuto siyang nagdasal. Ipinagdadasal din ba niya ako? Pagkatapos magdasal, inaya na niya ako lumabas ng simbahan. Sa sasakyan na niya ako sumakay because he insists. Kaya maganda din talaga na may dala ako laging bodyguard at driver para may mag-drive ng dala kong sasakyan. What do you want for tonight? Chinese or steak? Steak na lang siguro. Sagot ko naman. Mas malayo yung favorite niyang steakhouse kaya doon na lang kami para matagal pa kami magkasama. Maghapon ko siyang inaabangan pero ngayon wala na akong maisip na sabihin. Gusto ko sanang tanungin kung anong ginawa niya sa maghapon. Bakit hindi niya ako na-text pero nahihiya ako? How's your day? Tanong niya. Naunahan na niya ako. Ayos naman. Paperworks. Ikaw? Busy. Maiksing sagot niya. Tumango ako. Hindi na din ulit kami nakipagkwentuhan dahil tawag ng tawag sa kanyang assistant niya. Natapos lang ang tawag nang makarating na kami sa restaurant. Pinagbuksan niya ako ng pintuan at tinawakan din niya ang aking kamay. Hanggang sa pumasok kami sa restaurant ay hindi na niya binitawan ang kamay ko. Nilungon niya ako at nang makita niya na nakatitig ako sa mga kamay naming magkasugpong, ninitian niya ako. Kagat-labi akong naglakad hanggang sa makarating kami sa table sa dulo. Agad naman kaming nilapitan ng waiter upang kunin ang aming order. Muli niyang hinawakan ng kamay ko. Pinagmasdan niya mga daliri ko na kahit isang singsing ay walang suot. Namiss kita, Aaron. Sabi ko habang nakatitig sa gwapo niyang mukha. Mula sa pagkagulat ay napalitan ng galak ang kanyang mukha. Nagyuko siya sandali habang nangingiti at naiilim. Hindi ko tuloy alam kung ano ang nararamdaman ko. Muli niya akong tinitigan. May naglalaro na kapilyuhan sa kanyang mga labi. Talaga? Tumango naman ako at ngumiti. Lagi din kitang namimiss. Sagot niya. Parang may gusto siya sabihin pero hindi niya matuloy-tuloy. He'll sigh again. Hinapos niya ang kamay ko bago ito hinalikan. Hindi pa din ako makapaniwala na gusto mo ako, Martel. Hindi ako gaano makatulog kaya ang gusto ko na lang sana ay huwag mo nang pumasok sa trabaho. Kaso kailangan ako doon. I would be very busy again tomorrow and the next few days. Sana maintindihan mo kung bakit hindi kita matatext ng gaano sa maghapon at hindi masusundo. Tumango ako.
Hindi lang basta-basta ang negosyo niya kaya naintindihan ko naman. Ilang araw nga lang din akong nawala. Natatambakan na ako ng trabaho. Mawawala din pala ako ng 2 weeks o depende kung matapos lahat ng trabaho ko. Pupunta ako ng ibang bansa. Aalis siya? Iiwan niya ako? Nalulungkot man, pinilit kong umiti at tumango. Gusto ko sabihin na isama na lang niya ako pero paano ang kumpanya ko? Ang dami ko pa naman ding ginagawa. Tumikim ako. Kailan ang alis mo? At saan bansa yun? Bukas din ng gabi. Kung pwede lang na hindi ako umalis, hindi ako aalis. Sa France. Tumaulang ulit ako. Hindi ako pwedeng maging immature at selfish. Naintindihan ko naman siya. Kaya ko ay may isang empire din siyang kailangan patakbuhin at palaguin. Hindi ko halos malasahan ang kinakain ko dahil iniisip ko pa lang ang pag-alis niya. Sobrang lungkot ko na. Hinawakan niya ulit ang kamay ko habang palabas kami ng restaurant. Hinatid niya ako hanggang sa tinitirhan ko pero hindi na siya bumaba pa ng kanyang sasakyan na ipinagtaka ko. Pupunta ako ng Cebu ngayon. Pagod siyang bumuntong hininga. Nakatunga nga lang ako. Bumaba siya sa kanyang sasakyan upang lapitan ako. Sorry. Bulong niya. Niyakap niya ako saka ako hinalikan sa aking pisngi. Magte-text at tatawag ako. Hindi ako nakatulog dahil sa sobrang lungkot. Kinaumagahan na siya nag-text pero gabi na siya nakapag-reply sa text ko. Tumawa siya pero saglit na saglit lang din. Ano, bibili na ba kita ng ticket? Tanong ni Awi. 4 na araw na mula nang huli kami magkita ni Aaron. Tiningnan ko lang siya. Mapagkakatiwalaan naman ng mga tao mo sa kumpanya. Walang mangyayari kahit mawala ka ng 1 o 2 linggo. Umiling ako. Baka kung ano pa isipin ni Aaron kapag sunundan ko siya. Iisipin nun, mahal ako ni Myrtle kaya pakakasalin ko na siya. Sagot ni Awi. Binuksan niya ang kanyang laptop. Nagtipa siya doon ng ilang minuto. Ayan, naibuk na kita ng ticket. Bukas ng gabi ang alis mo. Sumimangot ako. Ahoy! Hindi masamang sundin kung anong nararamdaman. Ikaw din. 2 weeks siyang wala. Baka mawala ka na din sa katinoan. Nagtatalo ang isip ko kung alis ako o hindi pero sa huli na naig ang kagustuhan ko na makasama si Aaron. Baka nga mabaliw na ako sa sunod na mga araw na wala siya dito. Tinapos ko muna mga kailangan ko tapusin sa opisina bago ako nag-out para magpasalon. Umuwi ako para mag-impake at naghintay ng ilang oras bago ang aking flight. Mahaba-habang oras ang flight ko pero hindi ako gaanong nakatulog. I was so excited to see Aaron. Kinakabahan at natatakot ako dahil baka mamaya hindi siya matuwa na sinundan ko siya. Pero sana'y hindi siya magalit at sa halip ay matuwa siya. Sumakay ako ng cab hanggang sa hotel kung saan nakastay si Aaron and I feel so nervous. Nasa restaurant daw sila malapit sa hotel. Ito ang chat ni Awi. Kachat niya ang assistant ni Aaron ngayon. Kinuntsaban niya ang lalaki at kinausap na huwag sabihin kay Aaron na dadating ako. Lumabas ako ng cab, bit-bit ang aking maleta. Inayos ko ang aking coat at ang aking buhok bago ko dahan-dahan na humakbang papasok ng restaurant. Sa lobby ay nakita ko naman agad ang 4 na bodyguard ni Aaron. Nagulat ang mga ito sa pagdating ko. Itinuro nila kung saan banda ang kanilang boss at pinaiwanan na din nila sa kanila ang aking maleta. Nasa pinakadulong mesa sa kabilang side daw si Aaron at may ilang metro pa lang ang layo ko'y nakita ko na siya. May kasama siyang 2 matandang lalaki, 2 matandang babae at isang babae na tingin ko ay nasa mid-20s. Mukha silang mga kagalang-galang at may mataas na katayuan sa lipunan ayon sa mga postura nila. You're not bad yourself, Myrtle. Pagpapalakas ko ng aking loob. At bago pa ako tuluyang makalapit, napalingon sa gawi ko si Aaron. Napatanga siya nang makita ako. Kitang-kita ko ang gulat sa kanyang mga mata. I smiled and waved at him. Tumayo naman siya at nag-excuse sa mga kasama niya upang lapitan ako. What are you doing here? Hindi makapaniwalang tanong niya. Sinundan kita. He chuckled. Really? Why? Kinagat ko ang labi ko. Because I miss you so much. Baka mabaliw ako kapag hindi kita makita ng matagal. Niyakap niya ako habang tumatawa siya. You have no idea how happy I was right now. I love you, Myrtle. Mabuti naman at hindi siya nagalit na sinundan ko siya. I'm happy to see you too, Aaron. Narinig namin ang malakas na tikim mula sa likod niya, kaya nagwalay kaming dalawa. Nakatingin na pala sa amin ang mga kasama niya. Ipakikilala kita sa kanila. Sabi niya. Marahan niya akong hinila palapit sa mesa nila. Mom, Dad. Shit, parents niya ang mga kasama niya. This is Myrtle. Tumikim ako at ngumiti. Myrtle?
Nagtaas ng kilay ang kanyang mommy. Ang daddy naman niya ay pinagmasdan ako pero wala naman ako makitang masama sa tingin niya kahit seryoso ang mukha niya. Ang mommy niya ang medyo mataray. Myrtle Rivera, Ma'am. Dugtong ko dahil sa akin nakatingin ang mommy niya. Tumangutango ito at mukhang may gusto pa siyang marinig. I'm Aaron's girlfriend. Hindi ko alam kung anong iisipin nila pero bahala na. Masamang nakatingin sa akin yung dalaga kaya kailangan kong bakuran si Aaron. Mukhang may gusto siya sa lalaki. Aaron's arms snake around my waist. His dad smirked and his mom smiled. I'll just let my girlfriend rest, Mom. Dad, she came all the way from Philippines. Aaron said proudly. His mom grinned. Okay, dinner tomorrow? Sabi ng mommy niya. Lumabas kami ng restaurant at sumakay kami sa magarang sakyan. Nakangiti sa buong biyahe si Aaron pero hindi siya nagsasalita. Yakap lang niya ako at panakanak ang hinahalikan ng aking ulo. Mukhang gusto niyang sa hotel na kami mag-usap. Ilang minuto lang, nakarating na kami sa hotel at pagkapasok pa lang namin sa loob ng kanyang suite ay hinalikan na niya ako. Kamuntik pa ako matumba pero mabuti na lang at niyakap niya ako. So, girlfriend na kita? Tanong niya pagkatapos ng halik. Oo. Hinalikan niya ulit ako. Sinasagot mo na ako? Bakit? Kasi mahal din kita, Aaron. Mahal na mahal din kita, Myrtle. Muli niya akong hinilikan. This time, malalim na. Hindi ba kita may istorbo dahil sa pagpunta ko rito? No. Gusto ko nga na nandito ka. Ngumiti ako. O buti naman. Akala ko hindi ka matutuwa. Tapos babalik akong luhaan sa Pinas. Hindi yun mangyayari. Ikatali na kita sa tabi ko. Sabi niya na ikinangiti ko. Bakit pala tayo umalis agad doon? May meeting kayo, di ba? Ngayon ko lang naisip ang bagay na iyon. That's not important. Mamayang gabi pang meeting ko. Sino pala yung mga kasama niyo kanina ng parents mo? I'm just curious. That's Ritzy and her parents. Sino siya? Narareto nila sa akin. Napa-overthink ako. So kung hindi ako dumating, hindi ko siya gusto, Myrtle. At hindi naman ako mapipilit ng mga magulang ko. Kung noon ayokong pumayag sa mga fixed marriage na iyan, ngayon pa kaya na binigyan mo na ako ng pag-asa? Hindi ako makapagsalita. Nalulungkot ako. Ayoko maglihim sa'yo kaya sinabi ko. Thank you for being honest. Natatakot lang ako na baka hindi ko ituloy dahil baka kasi masyado ng obsessed ang dating ko sa kanya. Hindi ako mawawala sa'yo. Ngayon pa ba na tayo na? Oh, Myrtle, you have no idea how much I've been dreaming for this day to come. Ngumiti ako pero may pag-aalala pa din sa aking mga mata. Hesay, gusto mo bang lagi akong kasama? Tanong niya kaya tumango naman ako. Gusto mo bang umuwi tayo sa isang bahay? Tumango ulit ako. Gusto mo bang magkatabi tayo sa pagtulog? Oh my God. Naiyak akong tumango. Hinila niya ako papasok ng kanyang kwarto. Lumapit siya sa kanyang closet at inilabas ang kanyang maleta. May kinuha siya doon, isang maliit na box. Umiiyak ako habang hinihintay siyang makalapit sa akin. Lumuhod siya sa harapan ko. Marry me, Myrtle. Lumuhod din ako at umiiyak na niyakap siya. I love you, Aaron. Yes, I will marry you. It was too sudden and too soon but it doesn't feel wrong. Everything feels right. I love him and he loves me dearly too. Nakatingin ako sa singsing na suot ko habang yakap naman ako ni Aaron at hinahalik-halikan ng aking balikat. Para sa akin ba talaga ang singsing na ito? Nagdududang tanong ko, making him chuckle. Of course, ikaw lang naman ang babaeng gusto ko. Mahal ko at handa kong pakasalan at makasama habang buhay. Napabungisngis ako. Kailan mo to binili? Bago ako bumalik ng Pinas. Umaasa ako na mahuhulog ka na sa akin. Tumawa ko dahil sa galak. Tapos halos ayaw niya akong pansinin noon. Akala ko'y bumalik lang siya para ipamukha sa akin na siya lang naman ang lalaking sinayang ko. Nilungon ko siya at hinalikan. I love you, Aaron. At oo nga pala. Paano kung hindi ako tanggap ng mga magulang mo? Baka mamaya kausapin niya ako para sabihin na layuan ko ang anak niya. Bakit naman hindi? Kumunod ang kanyang noo. Mula pa ng 9 years old ako, alam na nilang may gusto ko sa'yo. Namula ang pisngi ko. Alam ba nila na separada ako? Tapos si Aaron ay binata, gwapo at successful.
Successful din naman ako, I guess, pero ayoko maging insecure dahil makaka-apekto iyon sa amin. Napaisip na lang ako. They know, and don't worry, they have nothing against us. So don't worry, walang ahad lang sa atin at mabait ang parents ko. Sa susunod, mag-bonding kayo ni mommy. Parang nakakatakot ang mommy niya pero gagawin ko ang lahat para makuha ang kanyang loob. Kumain na muna tayo tapos magpahinga ka na. Alam kong pagod ka sa flight. Dumating na ang order naming food. Tumayo na din ako upang tulungan siya sa pag-aayos ng mesa. Sinusubuan pa niya ako kaya kilig na kilig ako ngayon. Ngayon ko lang naranasan yung ganitong pakiramdam. Kada subo niya may kiss pa kaya natagalan tuloy kami sa pagkain. Pagkatapos kumain, hindi na niya ako pinatulong sa pagliligpit ng pinagkainan namin. Magpahinga na daw ako para makabawi ako sa pagod at puyat. Naglinis na muna ako ng katawan, nag-skincare at nagpalit ng damit na pantulog. Nahiga ako sa kama, tinintay siyang matapos sa kanyang ginagawa. Bukas ang kortina sa malaking bintana kaya nakatanaw ako roon. Nakadikit dito ang kama kaya tanaw ko ang labas. Everything looks so wonderful. Lahat ng nakikita ko ay maganda. Sumasabay sa masasayang pakiramdam ko. Matulog ka na. Masuyo niyang sambit na ikinalingon ko. Nagtanggal siya ng suit at necktie bago sumampa sa kama. Nahiga siya at tinapik ang kanyang tabi. Niyakap ko naman siya at nahiga ako sa kanyang braso. Hinalikan ko siya pero pinipigilan niya itong lumalim. You should rest. Nagtaas siya ng kilay habang ang mga mata ay may naglalarong kapilyuhan. Namula tuloy ang pisngi ko. Matutulog na ako. Sabi ko sabay pikit ng aking mga mata. Niyakap naman niya ako ng mahigpit. Hinaplos-saplos niyang aking buhok hanggang sa makatulog ako. Nang magising ako'y madilim na. Wala na si Aaron sa akin tabi kaya nagmamadali akong bumangon at bumaba ng kama dahil baka nakaalis na pala siya. Ang alam ko ngayong gabi ang kanyang meeting. Mag-aalas 7 na. Sakto namang nagbukas ang pintuan ng silid at pumasok si Aaron. Iba na ang polo na suot niya. Mukhang bagong paligo din siya. Aalis ka na? Tumango siya. Niyakap niya ako. Makaabuti ng 2 oras ang meeting. Magiging okay ka lang ba dito? Nangingiti ako. Oo naman, maghihintay ako dito. Gusto sana kitang isama kaso baka mainip ka lang. Umiling ako. Kaya ko naman maghintay. Ang tagal nga kitang hinintay na dumating sa buhay ko, di ba? Natatawa niyang hinalikan ng noo ko. Pero ayos lang ako dito. Okay, kung nagugutom ka may pagkain sa... Hindi pa ako nagugutom. Hintayin kita. Okay, kumain na lang tayo sa labas mamaya pagdating ko. Hindi na din siya nagtagal. Nang mag-isa na lang ako, naisipan kong ayusin ang mga damit ko. Inilagay ko sa closet at inayos ko na din ang mga gamit ng aking fiancé. Napangiti ako. Ganito pala ang feeling ng may boyfriend. Nagkaroon ako ng asawa pero hindi ko naranasang magka-boyfriend. Nagkaroon ako ng asawa pero hindi ko naramdaman na nagkaroon ako noon. I sigh. Everything was fine now. Gagawin ko ang lahat para mapasaya si Aaron. I will give him the love that he deserves. After 1 hour natapos ko din ang aking ginagawa kaya sunod ko namang inayos ang nalukot na higaan. Napakaganda ko sa labi sa bagay na tumatakbo sa aking isipan ngayon. Gagawin kaya namin iyon? Suminghap ako at natawa na lang sa aking sarili. Patapos ng meeting niya kaya naligo na din muna ako. Nagbihis na ako para makaalis na din kami agad mamaya dahil medyo nakakaramdam na ako ng gutom. Nagsuot ako ng corset dress na abot hanggang sa aking sakong pero may 2 slit sa harapan mula hita pababa. Pumili din ako ng babagay na coat bago ako nag-makeup. Wala akong hilig sa pag-aayos dati pero dahil isang Aaron ang aking fiancé, dapat mukha akong presentable lagi. Yung mommy niya, posturang-postura at halatang fashionista. May edad na siya pero she looks so beautiful and classy. She has a voluptuous body, kaya siguro walang pakialam si Aaron noon sa itsura ko. Nang umalis siya, hindi pa kami. Kaninang umaga, boyfriend ko na siya at wala pang 1 oras, naging fiancé ko na siya. Ang sarap sa pakiramdam. Aaron, ano ba itong ginagawa mo sa akin? Gumalaw ang doorknob kaya tumayo na din ako agad. Lumapit ako sa kanya at agad siyang niyakap. I miss you. I miss you too. Ang sarap naman na ganito. Yung may uuwian ka at may naghihintay na malambing na asawa. Asawa agad? Ang bilis naman. Siyempre, para hindi mo ako ipagpalit. Hindi talaga. Sabi naman niya. Walang mangyayaring ganoon. Loyal ang mga lalaki sa pamilya namin. Lumapad ang ngiti ko sa labi.
Gusto ko pang makipagbulahan sa kanya kaso ramdam ko na talaga ang gutom. Sa Eiffel Tower kami nag-dinner. Nag-preserve daw siya dito kanina. First time kong kumain dito kaya sobrang excited ko. May lumapit pa sa amin na violinist kaya parang biglang nawala ang gutom na nararamdaman ko. Hanggang sa naagaw ng aking pansin ang fireworks sa labas. Ang ganda! May pagganito ba talaga dito? Tuwang-tuwa na bulalas ko. Hanggang sa makalipas ang 1 minuto, mas lumaki pa ang fireworks. Hanggang sa sumabog ang makulay na letrang I. Magkadikit ang 2 kong kamay habang hindi na mabura-bura ang ngiti sa aking mga labi. I love you, Myrtle. Aaron. Umiiyak ko siyang nilingon. I just realized earlier that I didn't give you a nice marriage proposal. Ngumuso ako. Anong hindi nice? Yung pagmamahal, pagtsatsaga at paghintay mo sa akin ay sobra pa sa nice, Aaron. Thank you, Myrtle. Lumamlam ang kanyang mga mata. No, I should be the one to thank you, Aaron. Mahal na mahal kita. Lumapit siya sa akin upang yakapin ako at halikan. And then she asked me for a dance. Ngayon ko lang napagtanto na wala pala kaming kasama kundi ang 3 mga musician. Mukhang narantahan pa niya ang buong restaurant para sa gabing ito. Pagkatapos ng business ko dito, bumalik tayo ng Pinas para maasikaso na natin ang kasal natin. Gusto din pala ni Mommy na magpakasal tayo dito pero sabi ko, uunahin muna natin ang kasal natin sa Pinas. Naiyak akong tumango dahil sa nalaman ko na gusto ako ng Mommy niya. Wala na akong pamilya at si Awi na lang ang nag-iisang tao na nandyan lagi para sa akin kaya malaking bagay sa akin na bukod sa mahal na mahal ako ng lalaking pakakasalan ko, tanggap din ako ng kanyang mga magulang. Mula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Hindi ka na malulungkot. I'll be with you every step of the way. Sa sobrang saya na nararamdaman ko, hindi na matigil-tigil ang pag-agos ng mga luha sa aking mga mata. Pauwi na kami ngayon ni Aaron sa kanyang hotel. Kumuha siya ng tissue at siya na mismo nagpunas sa basa kong pisngi. Dada, masuyo niya sambit habang malamlam ang mga mata na nakatitig sa akin. Tumawa naman ako at muling umiyak. Ikaw kasi bakit malaswerte ko sa'yo? Ano bang nagawa ko at sobra mo ako kumahalin? Matabi siyang ngumiti. Kinuha niya ang kamay ko at masuyong hinalik-halikan. Hindi ko din alam. Basta ang alam ko lang, 1 beses lang ako magmamahal. Hindi ako nagbibiro nang sabihin ko sa'yo na tatanda akong binata. Tumawa ako. Hindi ka tatandang binata. Tatanda ka kasama ako at ng mga magiging anak natin. Gusto ko ng madaming anak, Aaron. He smirked and then grinned and ended up with a chuckle. Why are you laughing? Nothing. I want more kids too. Kinagat kong aking labi. Ngayon na napunta doon ang topic, naisip ko kung ano ang pwede mangyari mamaya. Tom, we're going to have some sex. Ilang taon na yung last, and I've been missing it for years now. Naginit ang pisngi ko kaya nagyuko ako. Baka mamaya, mabasa niya kung anong iniisip ko. Bago tayo bumalik ng Pinas, magpakasal tayo. Sabi niya na ikinasinghap ko. What? Tas kilay niyang tanong. Ngumiti naman ako at umiling. Wala akong pagtutol. Gusto ko na din makasal sa kanya. Don't tell me you're backing out. Hindi ah. I already said yes to you. So, why am I going to back out? Gusto ko na nga din makasal sa'yo para... Kinagat ko ang labi ko upang ikubli ang malawak na ngiti sa aking labi. Para? Tanong naman niya. Para matali ka na sa akin. His smirk. Para hindi ka na maagaw sa akin. May umagaw man, hindi ka na makakawala pa. Walang annulment at divorce. You're stuck with me forever. His chuckle turned into laughter. Walang mga agaw at walang papaagaw, Myrtle. I will be the perfect man, perfect partner, and perfect husband that you deserve. Naiiyak na naman ako. Not long enough, nakarating din kami sa hotel. Dumiretso ako agad sa banyo upang maligo ulit. Paglabas ko ng banyo ay nagulat pa ako na makita ko si Aaron na nakasuot ng roba at tapos na ding maligo. Ginamit niya yung isang restroom. Lumapit siya sa akin kaya kandalunok ako. Hinapos niya ang pisngi ko at tinawi ang basang hibla ng aking buhok na nakaharang sa aking mukha. Marahan niya akong pinatakan ng halik sa aking noo, sa aking ilong hanggang sa aking labi na bahagyang nakaawang.
Sobrang sabi ko lang siguro dahil ramdam ko ang kakaibang pagragasa ng sensasyon sa aking buong katawan. His kisses were so hot. Sabik na sabik. Tinugunan ko siya sa parehas na intensidad ng kanyang halik. I've been missing him too for years. Maraming gabi na inaalala ko ang pakiramdam ng kanyang labi habang hinahalikan ako. Naiisip ko ang bawat haplos niya sa aking balat.